panimig. Part 1. Tumakas kami sa retreat para lang makasama. Sandali. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang lahat. Siguro nung unang beses na nagtagpo ang mga mata namin sa cafeteria o noong nagkasabay kami sa linya sa confession room. Pero ang alam ko lang, iba ang nararamdaman ko tuwing nasa malapit siya. Si Kevin. Tahimik. Palaging nakatungo. Pero may kakaibang ningning sa mga mata niya na hindi ko maipaliwanag. Nasa retreat kami ngayon, isang 3 araw na dapat ay panahon ng pagninilay, pagdarasal, at paglalayo sa tukso ng mundo. Pero paano kung ang tukso mismo ay nasa loob ng retreat house? Brian, bulong niya habang naglalakad kami sa hallway patungo sa chapel. Magkahawak ang mga kamay namin, pero lihim, palaging lihim. Sigurado ka bang kaya natin? Tumigil ako, umarap sa kanya, at hinawakan ang kanyang mga balikat. Kevin, kung hindi tayo susugal kailan pa, hindi ko kayang magkunwari na wala kang halaga sa akin. Napatingin siya sa pinto ng chapel kung saan naroon ang ibang retreat participants. May mga nagtatawanan, may nagdarasal. Pero kami ang may lihim na hindi nila kailanman maiintindihan. Magdamag kong pinag-isipan ng plano. Sa likod ng retreat house, may isang lumang daan na halos tinatakpan na ng mga damo at puno. Alam ko ito dahil nakita ko, nung unang araw pa lang ng retreat, habang naghahanap ng signal para sa cellphone. Walang CCTV doon, walang bantay, walang nakakaalam, maliban sa akin. At ngayong gabi, gagamitin namin ang daan na yon para tumakas. Nasa kwarto na kami. Magkahiwalay, pero magkatapat ang pinto. Kahit magkaiba ang grupo namin, palagi kaming nakahanap ng paraan para magkausap. Ngayong gabi, nagpasya akong magbigay ng hudyat. 3 katok sa dingding. Walang sagot. Kinabahan ako. Baka nagbago ang isip niya. Baka natatakot siya. Pero hindi maaaring ganito lang matapos ang lahat ng plano. Tumayo ako, tinapik ang pinto niya, at binuksan. Naroon siya, nakaupo sa kama, hawak ang rosaryo, nanginginig ang mga kamay niya. Kevin, oras na, sabi ko. Pilit na pinapakalma ang boses ko kahit ramdam ko ang kaba. Tumayo siya, pero hindi tumingin sa akin. Brian, paano kung mahuli tayo? Paano kung malaman nila? Paano kung masaktan sila? Hinawakan ko ang kamay niya, pilit na pinaparamdam na ligtas siya sa akin. Kevin, hindi ito tungkol sa kanila. Ito ang pagkakataon natin. Kung hindi ngayon, kailan pa? Dahan-dahan kaming lumabas ng kwarto. Siniguradong tahimik ang bawat hakbang. Ramdam ko ang panlalamig ng kanyang palad na nakahawak sa akin. Sa likod ng isip ko, may boses na nagsasabing mali ito, pero nilunod ko iyon ng lakas ng loob. Pagdating namin sa likod ng retreat house, naroon ang daan. Madilim, halos hindi makita ang dulo nito. Pero iyon ang daan palayo. Ang daan patungo sa isang saglit na kalayaan. Brian, ang dilim, bulong niya. Halos hindi marinig dahil sa lakas ng kabog ng dibdib ko. Sumunod ka lang sa akin, sagot ko. Humakbang kami sa damuhan, iniwasan ang mga sanga. Ang amoy ng lupa at mga dahon ay parang bumabalot sa amin. Wala kaming flashlight, wala kaming plano kung saan kami pupunta. Ang mahalaga lang ay ang sandaling ito, ang sandaling magkasama kami, nang walang mata na nakatingin. Pero may narinig akong tunog. Isang kaluskos. Tumigil ako. Hinila ko si Kevin palapit sa akin. May tao, bulong ko. Napalingon siya sa likod. Parang tumigil ang mundo sa sandaling iyon. Naroon sa gilid ng daan ng isang anino, isang figura na hindi ko maaninag. Brian. Tumakbo ang figura papunta sa amin. Ang malamlam na liwanag ng buwan ay nagbigay sa amin ng kakaibang lakas at tapang habang tahimik kaming naglakad ni Kevin sa madamong daan palabas ng retreat camp.
Bawat hakbang ay sinikap naming maging magaan. Nagbabaka sakaling hindi ito marinig ng mga gwardya sa malayo. Sa kabila ng pangamba, may kakaibang ligaya sa aking puso. Ang ligaya ng paglabag, ng pakikipagsapalaran, at ng pagiging malapit kay Kevin. Brian, sigurado ka bang walang makakahuli sa atin? Ani Kevin. Bahagyang nanginginig ang tinig. Sa kalagitnaan ng dilim, kitang-kita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, Kevin, sagot ko. Pinipilit na magpakalma. Planado ko ito. Alam ko kung paano tayo makakabalik nang hindi nahuhuli. Ngumiti siya, kahit pa medyo alanganin, at naramdaman kong may tiwala siya sa akin. Sa totoo lang, hindi ko rin sigurado kung paano kami makakabalik ng ligtas. Pero may kasiyahan sa pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Siguro dahil sa pagkakataong makasama siya sa ganitong sitwasyon, isang pagkakataon na hindi namin madalas gawin. Habang naglalakad, pinagmasdan ko ang kanyang mukha. Sa tingin ko, hindi niya napapansin na minsan ay tinititigan ko siya ng matagal. Ang bawat kilos niya ay tila may kahulugan. Ang bawat ngiti at galaw ng kanyang kamay ay nag-iwan ng bakas sa aking puso. Hindi ko alam kung nararamdaman niya rin ang ganito. Pero sa gabing ito, handa akong ipagsapalaran ang lahat para sa aming lihim na paglalakbay. Nakarating kami sa gilid ng gubat. At naroon ang isang maliit na bangka na itinatago ko sa tuwing may pagkakataon. Nakatingin si Kevin sa akin na tila ba nagtataka kung ano ang susunod naming gagawin. Alam mo, Kevin, may isang lugar sa kabilang panig ng ilog na gusto kong ipakita sa iyo. Sabi ko habang inilalagay ang bangka sa tubig. Hindi ito kasing layo ng iniisip mo. Tila nabuhayan siya ng loob. Talaga? Sigurado ka bang ligtas ito? Tumango ako, bagamat hindi ko rin alam ang kasagutan. Sinimulan naming sumakay sa bangka at dahan-dahan naming isinagwan ito palayo sa dalampasigan. Ang katahimikan ng gabi ay napuno ng tunog ng tubig na humahati sa ilalim ng bangka at sa unang pagkakataon, naramdaman kong malaya kami, malaya mula sa mga patakaran, mula sa mga mata ng iba, at mula sa takot. Habang papalapit kami sa kabilang panig, napansin kong unti-unting naglalaho ang kaba ni Kevin. Naging mas madaldal siya. Nagkwento tungkol sa kanyang mga pangarap, sa kanyang mga takot, at sa mga bagay na hindi niya sinasabi sa iba. Sa bawat salita, mas lalo kong nararamdaman ang koneksyon namin, na para bang kami lang ang tao sa mundo sa mga oras na iyon. Pagdating namin sa kabilang panig, bumungad sa amin ang isang maliit na burol na lumalagpas sa sapa. Sa tuktok nito ay may isang malawak na tanawin ng kalangitan at ng mga bituin. Napangiti si Kevin at tila ba nawawala ang lahat ng pag-aalala sa kanyang mukha. Brian, ang ganda-ganda dito. Bulong niya habang nakatingin sa langit. Salamat sa pagdala sa akin. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon, kaya't ngumiti na lang ako. Pero sa loob ko, alam kong ang saya niya ang tinutukoy ko. Nagpahinga kami sa ilalim ng mga bituin, nakahiga sa damuhan, habang pinagmamasdan ang kalangitan. Ang katahimikan ay tila musika sa aming dalawa, isang himig na puno ng mga pangarap at pag-asa. Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong totoong may koneksyon kami, na higit pa sa pagkakaibigan. Bigla, bumalik ang tanong sa isip ko. Ano nga ba ang nararamdaman ni Kevin para sa akin? At ano ang nararamdaman ko para sa kanya? Hindi ko pa rin alam ang kasagutan, pero handa na akong tuklasin ito. Brian, bigla niyang sabi. Nagbago ang tono. May sasabihin sana ako. Bago pa man niya matapos, biglang may narinig kaming tunog ng mga yapak mula sa likuran. Nabigla kami. Pareho kaming tumingin sa direksyon ng tunog. Ang kanina'y payapang paligid ay nagbago. May isang tao na palapit sa amin. Puso ko'y kumabog sa kaba,
At sa tingin ni Kevin, alam kong pareho kaming nag-aalala. Sino ang taong iyon? At paano niya kami natagpuan sa gitna ng dilim? Habang papalapit ang misteryosong anino, ramdam ko ang takot ngunit may kasamang pananabik. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Pero alam ko na ang gabing ito ay hindi namin basta malilimutan. Ang aming lihim na paglalakbay ay tila nagtatapos sa isang paraan na hindi namin inaasahan. Isang twist na magpapabago sa lahat. Sa mahigit 2 oras na pagtahak sa madilim na kagubatan, pakiramdam ko'y bawat hakbang ay tila patibong. Ang malamig na simoy ng hangin ay nagdadala ng kakaibang kilabot. Ngunit hindi ko maitatanggi na ang presensya ni Kevin ang nagbibigay sa akin ng lakas na magpatuloy. Siya ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa. Ang dahilan kung bakit handa akong suungin ang anumang panganib. Kahit pa alam kong ang aming pagtakas mula sa retreat ay maaring magdala ng mas malaking gulo. Brian, sigurado ka ba dito? Tanong ni Kevin. Halatang kinakabahan habang inilawan niya ng flashlight ang makikitid na daan sa harapan namin. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, pero may bahid ng tiwala sa akin, na para bang kahit papaano, alam niyang hindi ko siya pababayaan. Ngumiti ako, kahit hindi niya ito makita sa dilim. Kevin, relax. Hindi naman tayo mawawala. Alam mo bang bihasa ako sa ganito? Adventure is my thing. Ang tono ko ay nagtatangkang gawing mas magaan ang sitwasyon. Kahit na sa loob-loob ko'y may kaba rin akong nararamdaman. Hindi ko rin lubos maisip kung ano ang naghihintay sa amin sa dulo ng landas na ito. Ang gubat sa likod ng retreat ay napapalibutan ng mga kwento. Mga kwento ng misteryo at mga babala. Sinabi ng mga staff na huwag daw kaming magtangkang pumasok dito dahil may kung ano raw na hindi dapat gambalain. Ngunit sino ba naman ang susunod sa ganitong mga babala? Lalo na kung ang dahilan ng pagtakas ay upang makahanap ng sandaling kalayaan kasama ang taong mahalaga sa iyo? Hindi ko alam kung bakit mo ako na-convince na gawin ito. Anya habang pinilit niyang bumuntong hininga. Pero sa totoo lang, masaya ako na nandito ako. Kasama ka? Napahinto ako sa paglalakad. Ang mga salita niya ay tila yumanig sa akin. Mas malakas pa kaysa sa mga ingay ng mga kuliglig sa paligid. Tumigil din siya at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila nagsusumamo ng kasiguraduhan. Kevin, simula ko. Pero hindi ko na ituloy. Hindi ko alam kung paano sasabihin ang nararamdaman ko nang hindi siya natatakot. Nang hindi niya maramdaman na masyado akong nangangarap para sa aming dalawa. Sa halip hinawakan ko ang kanyang kamay. Isang simpleng hakbang na para bang nagsasabi ng lahat ng hindi ko kayang bigkasin. At sa kabila ng dilim, nakita ko ang liwanag sa kanyang mukha. Nagpatuloy kami sa paglalakad at ang daan ay tila nagiging mas makipot, mas madilim. Ang mga tunog ng gubat ay nagiging mas kakaiba, mas hindi pamilyar. Sa tuwing may maririnig kaming kaluskos, ako ang unang tumitingin sa paligid. Pinipilit na panatilihin ang kalmado para kay Kevin. Ngunit sa loob-loob ko, bumibilis ang tibok ng puso ko. Brian, parang iba na ang lugar na to, sabi niya. Mahigpit na kumakapit sa braso ko. Hindi ba dapat nasa open trail tayo? Bakit parang papasok na tayo sa kung saan? Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Ang totoo, hindi ko rin alam kung saan na kami. Ang trail na sinusundan namin kanina ay bigla na lang nawala. At ngayon, tila nasa gitna kami ng kagubatang walang landas. Ano kayang meron dito? Baka naman exciting lang to, Kevin. Sagot ko, sinusubukang gawing positibo ang sitwasyon. Pero alam kong hindi siya kumbinsido. Ako man ay hindi rin sigurado. Bigla, may narinig kaming malakas na kaluskos sa likuran namin. Pareho kaming napahinto, nakikinig sa tunog
na tila gumagalaw sa mga dahon. Hindi ito tunog ng hangin. May kung anong bagay na gumagalaw. Hindi ko alam kung hayop o tao. Brian, bulong ni Kevin. Ang kanyang kamay ay mas mahigpit na ngayon sa braso ko. Ano yon? Wala yun. Siguro hayop lang. Relax, okay? Pero ang boses ko'y halatang may bahid ng takot. Pinilit kong magpatuloy sa paglalakad. Ngunit ang tunog na iyon ay tila sinusundan kami. Hanggang sa bigla itong nawala. Tahimik. Masyadong tahimik. Kailangan na nating bumalik, sabi niya, halos pabulong. Nakatingin siya sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Hindi ko alam kung paano ko siya mapapayapa. Dahil sa totoo lang, gusto ko na ring bumalik. Pero bago pa kami makagalaw, isang malakas na ingay ang bumasag sa katahimikan. Kasabay ng pagkaputol ng sanga sa likuran namin. Napalingon kami pareho. At doon, sa gitna ng dilim, may nakita kaming anino. Isang hugis na hindi namin maipaliwanag. Hindi ito tao. Hindi rin ito hayop. Parang, hindi ito dapat naririto. Brian, tumakbo na tayo. Sigaw ni Kevin. Ngunit ang mga paa ko'y tila napako sa lupa. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Dahil ang anino na iyon ay unti-unting lumalapit. Ang malamig na hangin ay naging mas mabigat. Mas nakakabagabag. Kevin, huwag kang gumalaw. Bulong ko. Ngunit huli na. Hinila niya ang kamay ko at nagsimulang tumakbo kahit na hindi namin alam kung saan kami patungo. Sa mga sandaling iyon, wala na akong magawa kundi sundan siya. Ang mga hakbang namin ay nag-echo sa madilim na kagubatan. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng puso ko, ang adrenaline na sumabog sa katawan ko. Pero hindi ko maiwasang tumingin sa likuran. At doon ko nakita ang hindi ko inaasahan. Ang anino ay hindi gumalaw. Bagkus, nanatili ito sa lugar nito, nakatingin sa amin. At sa kabila ng dilim, naramdaman kong may kakaibang presensya ito. Hindi ko maipaliwanag, pero para bang alam nito ang dahilan kung bakit kami naririto. Brian, Anya, huminto si Kevin nang makarating kami sa isang clearing. Ano ba talaga ang nakita natin? At bakit parang hindi niya natapos ang sasabihin? Sa harapan namin, sa gitna ng clearing, may isang bagay na nagniningning. Isang bagay na tila pumipigil sa amin na bumalik. Kevin, bulong ko. Hindi mapigilan ang kilabot sa boses ko. Mukhang hindi tayo dapat naririto. At doon sa gitna ng kagubatan, natuklasan namin kung bakit mahigpit ang babala na huwag pumasok dito. May isang bagay na naghihintay sa amin. Malamig ang hangin ng kami ni Kevin ay naglakad sa madilim na kakahuyan. Ang aming retreat ay isang seryosong gawain, puno ng mga seminar at aktibidad na naglalayong hubugin ang aming mga personalidad at espiritu. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may kakaibang kasiyahan sa ideya ng pagtakas, ng pagligtas sa aming mga sarili mula sa monotonyang dala ng retreat. Brian, sigurado ka ba dito? Tanong ni Kevin. Ang kanyang boses ay puno ng kaba, ngunit may halong excitement. Si Kevin, ang pinakamahiyain sa aming grupo. Ang palaging nanatiling nasa likuran kapag may mga pasaway na plano. Ngunit sa pagkakataong ito, hinayaan niya ang kanyang kamay na maglakbay sa aking direksyon. Hinahanap ang init at kasiguraduhan. Ngumiti ako, pinapawi ang kanyang takot. Oo, Kevin. Alam kong kaya natin ito. Saglit lang tayo, babalik din tayo bago pa nila mapansin. Nagpatuloy kami sa aming paglalakad. Ang aming mga hakbang ay umaawit sa ritmo ng mga dahon at sanga sa ilalim ng aming mga paa. Ang buwan ay ang aming tagapagbantay. Nagbibigay liwanag sa aming daan. Sa aming isipan, ang kalayaan ay matamis. Isang prutas na hindi namin madalas matikman. Habang ang mga puno ay unti-unting lumalayo, narating namin ang isang maliit na parang. Sa gitna nito ay may isang maliit na lawa.
Ang tubig nito ay kumikinang sa liwanag ng buwan. Pumailan lang ang isang pakiramdam ng pagkamangha sa akin. Ang kagandahan ng likas na daigdig ay tila sumasalamin sa kung ano ang nararamdaman ko para kay Kevin. Wow! Bulong ni Kevin. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng ilaw na higit pa sa buwan. Ang ganda dito, Brian. Tumawa ako. Ang aking puso ay puno ng saya. 'Di ba? Parang tayong dalawa lang ang nasa mundo ngayon. Umupo kami sa tabi ng lawa. Ang malamig na damo ay nagbibigay ng kakaibang comfort sa aming pagod na katawan. Tumingin ako kay Kevin. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkamangha. Nang sandaling iyon, alam ko na hindi lang ang pagtakas mula sa retreat ang dahilan kung bakit kami narito. Ito ay ang pagtakas patungo sa kung ano ang tunay na kami, kung ano ang kami sa isa't isa. Kevin, sabi ko, ang aking boses ay puno ng damdamin. Alam mo bang matagal ko nang gustong gawin ito? Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Anong ibig mong sabihin, Brian? Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng gabi. Gusto kong makasama ka sa paraang hindi natin magawa sa retreat. Sa paraang tayo lang ang nakakaalam. Ngumiti si Kevin at sa unang pagkakataon ay nakita ko ang kanyang tapang. Brian, gusto ko rin yan. Pero natatakot pa rin ako sa kung paano makakaapekto to sa atin. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang init nito ay nagbibigay ng lakas sa akin. Kevin, hindi ko alam ang lahat ng sagot. Pero alam ko na ang sandaling ito ay mahalaga. Ang sandaling ito ay atin, kahit ano pa ang mangyari bukas. Sa gitna ng aming pag-uusap, narinig namin ang paggalaw mula sa likuran ng mga puno. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Sinubukan kong tumayo, ngunit ang pag-alala ay pumigil sa akin. Sino ang maaring narito sa ganitong oras? Kevin, may naririnig ka ba? Tanong ko. Ang aking tinig ay puno ng pag-aalala. Tumango siya. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. Oo, Brian. Parang may sumusunod sa atin. Ang aming mga mata ay nagtagpo at alam ko na kailangan naming kumilos. Ngunit bago pa man kami makapagdesisyon, lumitaw ang isang anino mula sa likod ng mga puno. Ito ay isang tao, isang figura na hindi namin inaasahan. Ang kanyang mukha ay hindi pamilyar, ngunit ang kanyang presensya ay nagdala ng takot sa aming mga puso. Anong ginagawa ninyo dito? Tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng authority. Hindi kami makasagot agad. Ang aming mga isip ay puno ng takot at pag-aalala. Sino siya? At paano niya kami natagpuan dito? Wala po kaming ginagawang masama. Sagot ni Kevin. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ngumiti ang lalaki. Ngunit ang kanyang ngiti ay puno ng misteryo. Alam kong hindi kayo dapat nandito. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo isusumbong. Nagkatinginan kami ni Kevin. Ang aming mga puso ay puno ng pagkalito. Bakit hindi niya kami isusumbong? Ano ang pakay niya? Pero may kondisyon ako. Patuloy niya. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa liwanag ng buwan. Kapag bumalik kayo sa retreat, may kailangan kayong gawin para sa akin. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng tanong sa aming isipan. Ano ang kailangan niyang ipagawa sa amin? At paano namin malalaman kung ito ay tama o mali? Sa sandaling iyon, naunawaan namin na ang aming pagtakas ay may kapalit. Ang aming adventure ay hindi lang basta pagtakas, kundi isang simula ng isang mas komplikadong kwento na hindi namin inaasahan. At sa paglitaw ng bagong misteryo, alam naming hindi ito ang katapusan. Ito ay simula pa lamang ng mas malaking pagsubok na naghihintay sa amin. Habang patuloy kaming naglalakad sa madilim na kakahuyan, naramdaman ko ang unti-unting paglamig ng paligid. Kakalabas lang namin sa retreat house, ilang oras na ang nakalipas.
Pero parang ang tagal na naming nasa labas. Nakakabingi ang katahimikan. Tanging ang mga yapak namin sa lupa at ang mahina naming paghinga ang naririnig. Si Kevin ay nasa tabi ko. Halos hindi nagsasalita. Ngunit ramdam ko ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Hindi ko alam kung takot siya dahil sa ginawa naming pagtakas o dahil sa kung ano ang posibleng mangyari sa amin. Kailangan ba talaga nating gawin to, Brian? Tanong niya, halos bulong. Ang mga mata niya ay nag-aalangan, ngunit may kakaibang kinang na parang naghahanap din ng kasagutan. Ngumiti ako ng tipid. Kevin, hindi tayo palaging may ganitong pagkakataon. Lagi tayong nakakulong sa mga patakaran, sa mga sinasabi ng iba, kung ano ang tama o mali. Pero ngayong gabi, itong sandaling untay daw to sa na, tayo ang magdedesisyon. Hindi siya sumagot. Hinayaan na lang niyang gabayan ko siya sa mas malalim na bahagi ng gubat. Ang totoo, ni hindi ko alam kung saan kami patungo. Ang tanging alam ko lang ay kailangan kong dalhin siya sa lugar kung saan wala kaming ibang iniisip, kundi ang kasalukuyan. Ang ngayon, biglang naramdaman ko ang isang malamig na hangin na dumaan sa pagitan namin, nagdala ng kakaibang kilabot sa balat ko. Napatingin ako kay Kevin na halatang kinikilabutan na rin. Pero bago siya makapagsalita, may narinig kami, isang tunog na tila dagundong ng tubig. Naririnig mo yon? Tanong ko sabik. Tumango siya, ngunit hindi pa rin maalis ang pag-aalala sa mukha niya. Sinundan namin ang tunog, hanggang sa makita namin ang isang maliit na batis na dumadaloy sa gitna ng gubat. Ang liwanag ng buwan ang nagsilbing ilaw sa paligid. Ang tubig ay kumikislap na parang mga bituin. Muli akong napatingin kay Kevin. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang umalis kami, nakita ko ang ngiti sa labi niya. Malambing. Parang bata na nakakita ng isang bagay na kakaiba. Ang ganda. Bulong niya habang tumayo siya sa gilid ng batis. Tumingin siya sa akin, at sa sandaling iyon, parang may kung anong bumalot sa amin. Isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Hindi na lang ito tungkol sa pagtakas. Hindi na lang ito tungkol sa paglabag sa mga patakaran. Para bang ang gabi mismo ang humihiling na kami manatili. Lumapit ako sa kanya. Ang mga paa ko'y maingat na lumalakad sa basang lupa. Kevin, tawag ko. Napatingin siya sa akin. Ang mga mata niya nagtataglay ng takot at pagtataka. May tanong ako. Ano yon? Mahina niyang tugon. Naisip mo na ba kung ano ang mangyayari kung malaman nila ang tungkol sa atin? Diretsahan kong tanong. Hindi ko alam kung bakit ko bigla siyang tinanong. Pero parang naramdaman ko na ito ang tamang oras. Wala nang ibang makakarinig sa amin. Kami lang, ang batis, at ang hangin ng gabi. Halos hindi siya sumagot. Tumalikod siya at tumingin muli sa tubig. Ang katahimikan ay parang bumibigat sa hangin. Akala ko iiwasan niya ang tanong, ngunit bigla siyang nagsalita. Brian, hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero alam ko kung ano ang nararamdaman ko. At natatakot ako. Napalunok ako. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Kung masaya ba ako na narinig ko ang totoo mula sa kanya o kung mas lalong tumindi ang kaba sa dibdib ko. Lumapit ako sa kanya. Halos hindi na iniisip ang distansya sa pagitan namin. Nang tumingin siya sa akin, ramdam ko ang init ng hininga niya, ang tensyon sa mga mata niya, ang panginginig ng mga kamay niya. Kevin, hindi ko alam kung tama ito. Pero sa bawat oras na kasama kita, parang walang mali. Hinawakan ko ang kamay niya. Maingat. Parang natatakot na baka tumakbo siya. Ngunit hindi siya gumalaw. Sa halip, hinigpitan niya ang kapit sa kamay ko. Tayo lang, Brian, bulong niya. Tayo lang ang nakakaalam. Parang tumigil ang oras. Wala nang ingay, wala nang galaw. Ang mundo ay parang umiikot sa amin lang. Ngunit bago ko pa maipagpatuloy ang sandali,
May narinig kami, isang kaluskos mula sa likuran. Mabilis kaming napatingin sa direksyon ng tunog. Ang mga mata ni Kevin ay nanlaki sa takot. Ako naman, biglang tumibok ng mabilis ang puso. May tao, bulong niya. Hindi ko alam kung tama ang narinig ko. Pero bago pa kami makagalaw, isang anino ang lumapit mula sa gilid ng kakahuyan. Hindi ko maaninag kung sino, ngunit ang boses na narinig ko ang nagpatindig sa balahibo ko. Akala niyo makakatakas kayo? Dumagundong ang malalim na tinig. Sa dilim, nakita ko ang pamilyar na hugis ng isang tao, si Father Miguel, ang tagapamahala ng retreat. Ang kanyang mga mata ay tila galit, ngunit may kakaibang ngiti sa labi niya. Parang alam niyang may lihim siyang hawak. Napalunok si Kevin habang mahigpit na hinawakan ng kamay ko. Ako naman, hindi alam kung anong gagawin. Tumayo kami. Nakatitig kay Father Miguel na unti-unting lumalapit sa amin. Hindi niyo alam kung saan niyo pinasok ang sarili niyo, sabi niya. Ang tinig niya puno ng misteryo. At sa sandaling iyon, alam kong hindi lang ito tungkol sa pagtakas. May mas malalim pa at hindi ko alam kung handa kami para dito. Sa wakas narating namin ang gilid ng bakuran ng retreat. Isang lugar na halos walang tao at natatakpan ng makakapal na puno ng mangga at niyog. Ang hangin ay amoy lupa, sariwa at may halong dampi ng dagat na malapit lang sa kinaroroonan namin. Ang puso ko'y bumibilis sa kaba at pananabik. Hindi dahil natatakot akong mahuli, kundi dahil narito si Kevin, tahimik ngunit hindi bumibitaw sa tabi ko. Sigurado ka ba dito, Brian? Bulong niya. Halos hindi umaabot sa pandinig ko ang kanyang boses. Tumigil siya sa paglalakad, ang kaliwang kamay nakahawak sa laylayan ng kanyang jacket. Ngumiti ako. Pilit na inaaliw ang kanyang pagkabalisa. Kevin, hindi tayo mapapansin. Walang nagbabantay dito. Isa pa, isang gabi lang naman. Hindi ba't masarap ding makawala kahit sandali? Hindi siya sumagot. Ngunit kita ko sa mata niya ang pag-alinlangan. Sa loob ng retreat, kami palaging nasa ilalim ng mahigpit na patakaran. Walang labas-labas, walang palihim na lakad, at tiyak na walang paglabag sa curfew. Subalit sa gabing ito, parang may puwersang nagtulak sa akin na gawin ang hindi dapat. At dahil sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, alam kong gusto ko si Kevin na sumama. Hindi dahil kailangan ko ng kasama, kundi dahil siya ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa. Nakita ko ang liwanag mula sa maliit na lampara malapit sa gate ng retreat. Ang liwanag ay sapat para makita ang daan palabas. Sa likod ng gate ay ang kagubatan na nasa hangganan ng retreat. Isang lugar na sinasabing mapanganib at hindi nararapat pasukin ng kahit sino. Ngunit alam kong may daanan doon. Nakita ko ito nung una naming araw dito. Hindi ba delikado ang gubat? Tanong ni Kevin. Ngayon ay nasa likuran ko na. Ang kanyang mga hakbang maingat at halos hindi naririnig. Delikado kung hindi mo alam ang daan. Tinapik ko ang kanyang balikat, pilit na pinapawi ang kanyang takot. Pero alam ko kung saan tayo pupunta. Magtiwala ka lang sa akin, Kevin. Pilit akong ngumiti. Ngunit ang totoo, hindi ko rin alam kung tama ang gagawin namin. Ang lakas ng loob ko'y parang umaasa lang sa tiwala ni Kevin. At sa bawat hakbang namin palayo sa retreat, nararamdaman ko ang kakaibang tensyon. Hindi dahil sa takot na mahuli, kundi dahil sa tahimik na kasamang ito na tila nagbibigay ng init sa malamig na hangin ng gabi. Nang marating namin ang gat, pinilit kong buksan ang maliit na siwang sa gilid. Hindi ito napapansin dahil natatakpan ng matataas na damo. Pinasok ko ang espasyo at tumingin kay Kevin. Halika na, sabi ko, sabay abot ng kamay. Hindi ko alam kung bakit, ngunit parang natural lang na abutin siya. Pilit niyang ngumiti at tinanggap ang aking kamay.
Ramdam ko ang malamig niyang palad na tila nanginginig. Ngunit tumingin siya sa akin, may kakaibang ningning sa kanyang mata. Brian, bakit mo ito ginagawa? Napahinto ako. Hindi ko inaasahan ang tanong na yon. Hindi ko rin alam ang tamang sagot. Gusto ko lang makasama ka sa lugar na walang nag-uutos sa atin. Yung tayo lang, walang patakaran, walang limitasyon. Hindi siya sumagot, ngunit ang kanyang matay tila nagtanong pa ng higit. Alam kong marami siyang gustong sabihin, ngunit gaya ng dati, pinili niyang manahimik. Nagpatuloy kami sa paglalakad, ang mga yapak namin ay maingat upang hindi makalikha ng ingay. Ang gubat ay madilim, ngunit ang buwan ay sapat na upang bigyan ng liwanag ang aming daanan. Ang hangin ay malamig, at ang katahimikan ay tila bumalot sa amin. Ang bawat kaluskos ng dahon ay parang hudyat ng panganib. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pakiramdam ko'y ligtas dahil kasama ko si Kevin. Brian, biglang sabi niya, tumigil sa paglalakad. Ano ang naririnig mo? Napahinto rin ako. Sa una, wala akong napansin. Ngunit maya-maya, may tunog, isang malalim na ungol, ang nagmula sa likod ng mga puno. Ang ungol ay malakas, halos nagiging sigaw. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung tao iyon o hayop, ngunit ang tunog ay tila papalapit. Kevin, bilis! Hinila ko siya, ngayon ay tumatakbo na kami. Ang ungol ay lumalakas, at ang mga dahon ay tila gumagalaw. Hindi ko alam kung may sumusunod sa amin, ngunit ang takot sa hindi nakikita ang nagpaandar sa mga paa ko. Brian, ano yon? Sigaw ni Kevin, halos hindi makahabol sa bilis ng takbo namin. Hindi ko alam, basta tumakbo ka lang. Nakita ko ang isang maliit na kubo sa di kalayuan, tila iniwan at napapalibutan ng mga damo. Hinila ko si Kevin papunta roon. Pagdating namin, mabilis kong sinara ang pinto, ang paghinga namin ay malalalim at mabilis. Brian. Bulong ni Kevin, ang mukha niya ay puno ng takot. Naririnig mo ba? Tumango ako. Ang tunog ay hindi pa rin tumitigil. Ngunit ang mas nakakakilabot ay ang biglang pagtahimik ng paligid. Parang may kung anong nag-aabang sa labas. Maya-maya, may kumatok sa pinto. 3 beses. Mabagal, malalim, at nakakatakot. Nagkatinginan kami ni Kevin. Ang mga mata niya ay puno ng tensyon. Sino, or ano, ang nasa labas ng kubo? Sa kalagitnaan ng gabi, ang mga alon ng malamig na hangin mula sa bintana ay nagbigay ng kaunting lamig sa aming pawisang balat. Nasa loob kami ng maliit na silid sa likod ng retreat house, isang lugar na tila iniwan ng panahon. Sinasalamin ng dilim ang aming mga mukha. Tanging ang liwanag mula sa buwan ang nagsilbing aming gabay sa oras na iyon. Brian, sigurado ka ba sa ginagawa natin? Tanong ni Kevin. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan at kaba. Naiintindihan ko siya. Lahat ng ito ay tila isang malaking pagkakamali. Isang paglabag sa mga patakaran na maaaring magdala sa amin sa kapahamakan. Ngunit ako si Brian, ang taong hindi sumusuko sa isang hamon. Kevin, minsan kailangan nating magpakawala. Hindi natin madalas nararanasan ito at alam mong hindi rin natin palaging makukuha ang ganitong pagkakataon. Tumango siya. Hindi lubos kumbinsido ngunit nagtiwala sa akin. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang halo ng takot at pananabik. Isang bagay na palagi kong minamahal sa kanya. Sinuong namin ang masikip na pasilyo. Ang aming mga hakbang ay halos hindi marinig sa katahimikan ng gabi. Ang aming plano ay simple. Tumakas mula sa retreat house para makapaglakad sa tabing dagat. Isang bagay na tila walang malaki sa iba. Pero para sa amin, ito ay isang simbolo ng aming kalayaan at pagkamalikhain. Isang sandali na kami lang ang nagmamay-ari. Nang makarating kami sa pintuan, hinawakan ko ang malamig na seradura. Sa bawat paghinga, nararamdaman ko ang pagtaas ng adrenaline sa aking katawan.
Binuksan ko ito ng dahan-dahan at sinilip ang paligid. Walang ibang tao. Isang hudyat na ligtas na kaming makakalabas. Habang tinatahak namin ang landas patungo sa dalampasigan, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Hindi ito naging madali dahil sa malalakas na hampas ng hangin, ngunit nagpatuloy kami. Sa kabila ng lahat, nariyan si Kevin sa tabi ko at iyon ang mahalaga. Nang marating namin ang buhangin, hinubad ko ang aking sapatos at hinayaan ang malamig na alon na halikan ang aking paa. Ito na yon, Kevin. Ang ating lugar ng kapayapaan, sabi ko habang nakatingin sa kanya. Ngumiti siya, tila nawala ang lahat ng kanyang kaba. Salamat Brian, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng kasiyahan at pasasalamat. Hindi ko akalaing magagawa natin ito. Sa mga sandaling yon, parang tumigil ang mundo. Ang mga alon ay naging musika sa aming pandinig, at ang buwan ay nagsilbing aming ilaw. Ang aming mga kamay ay nagtagpo. Isang simpleng kilos, ngunit puno ng kahulugan. Hindi namin kailangan ng mga salita. Sapat na ang aming presensya para ipahayag ang lahat. Ngunit sa gitna ng aming kaligayahan, may napansin akong kakaibang liwanag mula sa malayo. Isang ilaw na papalapit sa amin. Agad na bumalik ang aking kaba. Kevin, may parating. Sabi ko habang hinihila siya patungo sa mas madilim na bahagi ng dalampasigan. Habang itinatago namin ang aming mga sarili sa likod ng isang malaking bato. Narinig ko ang mga yabag ng mga taong lumalapit. Hindi ko sigurado kung sino sila, pero alam kong hindi ito magandang senyales. Mukhang may ibang tao dito, sabi ng isang boses na hindi ko kilala. Siguraduhin nating hindi sila makakalayo. Nagtama ang aming mga mata ni Kevin. Alam naming kailangan naming umalis sa lugar na ito bago pa man sila makalapit pa. Ngunit paano? Ang mga landas pabalik ay maaaring bantayan na ngayon. Habang iniisip namin ang aming susunod na hakbang, may narinig kaming kakaibang ingay mula sa likuran. Isang anino ang biglang lumitaw mula sa kadiliman. Hindi ko alam kung sino o ano ito. Ngunit bago pa man kami makapag-isip ng kahit ano, bigla itong tumalon sa harap ng mga tao na naghanap sa amin. Sa isang iglap, nagkaroon ng kaguluhan. Ang mga taong naghanap sa amin ay tila nagulat sa biglang pagdating ng anino. Sinamantala namin ang pagkakataon. Hinatak ko si Kevin palayo at tumakbo kami sa ibang direksyon. Ang aming mga puso ay kumakaripas ng takbo habang iniwan namin ang kaguluhan sa likuran. Ngunit habang tumatakbo kami, naiwan sa isip ko ang tanong, sino ang anino? At bakit tila ito ang aming tagapagligtas sa gabing iyon? Sa wakas, narating namin ang gilid ng kakahuyan. Pakiramdam ko, parang may mga matang nakamasid sa amin kahit walang sino man sa paligid. Ang mga puno ay tila nagkukwento. Ang bawat kaluskos ng dahon ay parang babala. Pero sa kabila ng pag-aalinlangan, nagpatuloy kami. Dalawang binata na tumatakas mula sa isang mundong nananakal, naghahanap ng sandaling kalayaan. Brian, sigurado ka bang dito tayo dadaan? Tanong ni Kevin habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Ang kanyang tinig ay puno ng kaba, ngunit sa likod nito ay may bahid ng pananabik. Kevin, tiwala ka sa akin, di ba? Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Sagot ko, pilit pinapakalma ang kanyang takot. Pero ang totoo, hindi rin ako sigurado. Wala akong mapa. Wala akong plano. Ang tanging meron ako ay ang tiwala ni Kevin. At ang pangako na gagawin ko ang lahat para mabigyan siya ng pagkakataong huminga. Kahit sandali lang. Ang retreat na iyon, kung saan kami dinala ng aming mga magulang, ay parang kulungan. Lahat ng kilos namin ay binabantayan. Lahat ng salitang sinasabi namin ay ginagabayan ng mga patakaran. Ang retreat ay para raw sa moral purification. Pero sa totoo lang, para itong pagtuturo kung paano maging perpekto sa mata ng iba.
At ang pagiging kami sa tunay na kahulugan, ang pagiging magkaibigan, o higit pa, ay isang bagay na hindi kailanman matatanggap doon. Napadaan kami sa isang makipot na daanan na halos natatakpan ng mga sanga ng puno. Ang lupa sa ilalim ng aming mga paa ay basa, malambot, at tila hinihigop ang bawat hakbang namin. Biglang napahinto si Kevin, hinawakan ng braso ko ng mahigpit. Sandali, narinig mo ba yon? Tanong niya. Ang mga matay nagtataka. Tumigil ako nakikinig. Sa una, wala akong narinig, maliban sa tunog ng hangin na umiihip sa pagitan ng mga puno. Ngunit maya-maya, isang mahina, ngunit matalim na tunog ang tumambad. Parang mga yabag na dahan-dahang lumalapit. Brian, bulong ni Kevin. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Kevin, bilisan natin, sagot ko, at hinila siya palayo sa direksyon ng tunog. Ang puso ko'y bumibilis. Ang adrenaline ay parang bagyo sa loob ng aking katawan. Pakiramdam ko, para kaming hinahabol ng mga multo, kahit hindi namin alam kung may tunay na panganib. Habang tumatakbo, naisip ko ang lahat ng ginawa namin upang makarating dito. Ang paglusot sa likod ng retreat center, ang pag-iwas sa mga staff na nagbabantay, at ang matagal na pagpaplano ng aming pagtakas. Lahat ng iyon para sa isang sandaling malayo sa mga mata ng mundo. Para sa isang pagkakataong makasama si Kevin nang walang paghusga. Sa wakas, narating namin ang isang maliit na clearing. Ang lugar ay may liwanag, sapagkat ang mga sanga ng puno rito ay bukas. Hinahayaan ang sikat ng araw na dumapo sa lupa. Huminto kami, habol ang aming mga hininga. Brian, hindi ko alam kung tama ang ginawa natin. Pero, salamat, sabi ni Kevin habang nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon, takot, kaligayahan, at isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Kevin, hindi tayo nagkamali. Ito ang tama. Ito ang kailangan natin, sagot ko. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Mahigpit ngunit banayad. At sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo. Ang mga ingay ng kakahuyan, ang mga yabag na naririnig namin kanina, lahat ng iyon ay nawala. Ang tanging naririnig ko ay ang tibok ng puso ko at ang tahimik na paghinga ni Kevin. Ngunit ang sandaling iyon ay hindi nagtagal. Sa di kalayuan, isang figura ang lumitaw. Isang lalaki. Nakasuot ng itim. May hawak na flashlight. Ang kanyang ekspresyon ay mahigpit at ang kanyang mga mata ay tila tumatagos sa amin. Kayong dalawa, ano ang ginagawa ninyo rito? Tanong niya. Malamig ang tinig. Tumayo si Kevin, nanginginig, ngunit hindi bumitaw sa kamay ko. Ako naman ay tumayo ng tuwid. Pilit pinapakita ang lakas na hindi ko alam kung meron ako. Wala kayong karapatang pigilan kami, sabi ko. Ang boses ko'y matigas. Hindi kami nagkakasala. Hindi namin ginugulo ang retreat. Wala kaming ginagawang masama. Ngunit tumawa ang lalaki, isang mapait na tawa na tila nagpapahiwatig nang alam niyang hindi kami makakatakas. Mabuti pang sumama na kayo sa akin ngayon, bago pa lumala ang sitwasyon. Brian, bulong ni Kevin, ang boses niya ay puno ng takot. Kevin, tatakbo tayo, sabi ko, at hinila siya palayo. Tumakbo kami ng mabilis, hindi iniisip kung saan papunta, basta palayo sa figurang yon. Ang puso ko'y parang sasabog. Ang bawat hakbang ay parang laban sa oras. Biglang nadapa si Kevin, bumagsak sa lupa. Brian, sigaw niya. Ang kanyang tinig ay desperado. Huminto ako, bumalik sa kanya, at tinulungan siyang tumayo. Ngunit bago pa kami makatakbo muli, narinig namin ang tunog ng mga yabag. Marami, mabilis, at papalapit. Hindi lang isang figura ang hinahabol kami. Marami sila. Wala na tayong oras. Bulong ko. Ang takot ay pumipilit sa akin. Pero tumingin si Kevin sa akin, at sa kabila ng lahat, ngumiti siya. Brian, kahit ano pa ang mangyari, salamat.
sa sandaling ito. At bago ko pa masagot, isang malakas na tunog ang narinig namin sa likod. Isang bagay ang bumagsak sa lupa. Isang bagay na hindi namin inaasahan. Ang lamig ng hangin sa umagang iyon ay tila nagbabadya ng kakaibang pakikipagsapalaran. Nakadungaw ako sa bintana ng aming silid sa retreat house. Pinagmamasdan ng mga ulap na unti-unting naglalakbay sa kalangitan. Sa kabila ng kapayapaan ng paligid, hindi maalis sa isip ko ang plano namin ni Kevin. Ang pagtakas namin ay isang lihim na pagnanasa, isang bulong ng kagitingan sa gitna ng mahigpit na regulasyon ng retreat. Brian, sigurado ka ba? Tanong ni Kevin na tila nag-aalangan habang nagbabalot ng kanyang backpack. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba, pero may bakas ng pananabik. Oo, Kevin. Ito na ang pagkakataon natin. Hindi tayo maaaring maghintay pa ng isa pang taon para sa sandaling ito. Sagot ko, puno ng determinasyon. Alam kong kahit man siya ay nagdududa, may bahagi rin sa kanya ang nagnanais na makalabas. Makalayo sa mga mata ng mga tagamasid at makaranas ng kalayaan, kahit saglit lang. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong hinikayat si Kevin na sumama sa aking mga kalokohan. Ngunit ang pagtakas na ito ay kakaiba. Sa bawat hakbang papalayo sa retreat house, nararamdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ang mga puno sa paligid ay tila nagmamasid sa amin, habang binabagtas namin ang makipot na daan patungo sa aming lihim na destinasyon. Alam mo ba kung saan tayo pupunta? Tanong ni Kevin na sinubukang makipagsabayan sa bilis ko. May nakita akong maliit na lawa malapit dito nung huli tayong naglakad-lakad. Walang masyadong tao roon. Perfect escape. Sagot ko habang patuloy na naglalakad. Ang daan patungo sa lawa ay balot ng mga damo at ligaw na bulaklak na para bang kami lang ang nakakaalam ng tagong yaman na ito. Habang papalapit kami sa lawa, naramdaman ko ang paglamig ng hangin na tila pumapabor sa amin. Ang mga dahon ay bumubulong ng lihim sa kanilang pagkaluskos, habang unti-unting lumilitaw sa harapan namin ang makipot na kalsada patungo sa tubig. Napangiti ako sa tanawin, at kahit si Kevin ay hindi na itago ang kanyang paghanga. Ang ganda nito, Brian. Hindi ko akalaing may ganito kalapit sa retreat. Bulong ni Kevin habang nakatanaw sa lawa. Ang tubig ay kalmado, na tila salamin na naghahayag ng aming mga mukha, na puno ng pagnanasa sa kalayaan. Nagpahinga kami sa gilid ng tubig, nakaupo sa damuhan habang nag-uusap tungkol sa lahat ng bagay, mula sa mga pangarap namin hanggang sa mga takot na hindi namin mailabas sa iba. Si Kevin, sa kanyang pagkamahiyain, ay tila nahanap ang sariling boses sa bawat pag-amin ng kanyang nararamdaman. Sa bawat salita niya, nararamdaman ko ang lalim ng aming koneksyon, ang pagtanggap sa isa't isa sa mga paraang hindi namin inaasahan. Salamat, Brian. Hindi ko alam kung paano ko magagawa ito mag-isa. Ikaw lang ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na harapin ang sarili ko, sabi ni Kevin na may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Nagpatuloy ang aming pag-uusap, ngunit habang tumatagal ay naapektuhan kami ng katahimikan ng paligid. Sa kabila ng mga salitang binitiwan, naramdaman ko ang pagdampi ng kakaibang damdamin na tila bumabalot sa amin. Ang oras ay tila bumagal at ang mundo ay natigil sa pag-ikot habang kami nakaupo sa tabi ng lawa, nagmamasid sa pagdapo ng liwanag sa kabila ng tubig. Ngunit bago pa man namin lubusang ma-enjoy ang aming sandali, narinig namin ang pagkaluskos sa likuran. Napatingin kami pareho sa direksyon ng tunog. Ang aming mga mata ay nagtagpo sa takot at pagkagulat. Brian, may tao yata, bulong ni Kevin, na tila natataranta. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Isang pamilyar na mukha ang lumitaw mula sa likod ng mga puno. Si Mark.
ang leader ng aming grupo sa retreat, na tila hindi natuwa sa aming paglabag sa patakaran. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at galit, na para bang nagbabadya ng hindi maganda. Anong ginagawa ninyo dito? Tanong niya sa boses na puno ng awtoridad. Habang nakatayo ako, alam kong ang sandaling ito ang magtatakda ng aming kapalaran. Sa kabila ng kaba, naramdaman ko ang pagtibok ng aking puso na tila nagpapahiwatig ng lihim na pagnanasa. Sa likod ng galit ni Mark, may kung anong misteryo ang bumabalot sa kanya, isang bagay na naguudyok sa akin na hindi lamang ito simpleng pagkakahuli. At doon ko naramdaman ang malamig na hangin na tila bumabalot sa amin, isang senyales na may higit pa sa aming nalalaman ang nakatadhanang mangyari. Sa likod ng mga mata ni Mark, tila may lihim na pagnanasa na maari naming tuklasin, isang pagnanasa na maari naming samantalahin sa aming pagtakas. Ako si Brian, at sa gabing iyon, umaling-aungaw sa loob ko ang bawat tibok ng puso ni Kevin. Kahit hindi niya sabihin, ramdam ko. Alam kong mali ang ginagawa namin. Ngunit ang gabing iyon ay tila may sariling buhay. Hinihila kami sa isa't isa. Palayo sa lahat ng tama. Palapit sa kung ano ang totoo. Ang retreat ay dapat na oras ng katahimikan, pagninilay, at paglapit sa Diyos. Ngunit sino ang mag-aakala na sa ilalim ng mga bituin, sa gitna ng tahimik na kabundukan, ay maglalapit din kami ni Kevin sa isa't isa? Sa mga tahimik niyang tingin, sa bawat pag-iwas ng kanyang mga mata, alam kong may sinisigaw ang puso niyang hindi niya kayang bigkasin. Sigurado ka ba sa gagawin natin? Tanong ni Kevin habang nakatingin sa madilim na daan palabas ng retreat house. Ang liwanag ng buwan ay mahinang sumisilip sa pagitan ng mga ulap, sapat para magbigay ng liwanag, ngunit hindi sapat para alisin ang lahat ng takot. Kevin, minsan lang ito. Hindi na natin makukuha ang sandaling ito kung hindi natin susubukan ngayon. Sagot ko, pilit na pinapalakas ang loob niya. Alam kong takot siya. Hindi siya sanay sa ganito, sa paglabag sa mga patakaran, sa paglalakad sa gilid ng bangin. Pero sa gabing yon, kailangan kong ipakita sa kanya na minsan, ang panganib ay nagdadala ng kalayaan. Napuno ng kaluskos ang paligid nang humakbang kami sa damuhan. Ang malamig na simoy ng hangin ay dumampi sa aming mga mukha at sa bawat hakbang ay para bang may tumatama sa pagitan naming dalawa. Isang hindi maipaliwanag na tensyon. Brian, paano kung mahuli tayo? Paano kung malaman nila? Bulong niya, halos pabulong na lamang sa hangin. Tumigil ako saglit at hinarap siya. Sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng buwan, nakita ko ang pag-aalala sa kanyang muka, ang pagdududa, ang takot, at ang bagay na hindi niya maamin. Kahit mahuli tayo, kahit malaman nila, hindi ko ito pagsisisihan. Ikaw ba, Kevin? Ikaw ba'y magsisisi? Tanong ko. Marahang hinawakan ang kanyang kamay. Hindi siya sumagot agad. Sa halip tumingin siya sa akin, tila hinahanap ang sagot sa mga mata ko. At nang ngumiti siya ng bahagya. Alam kong ito na ang sagot na hinihintay ko. Tahimik kaming lumakad palayo sa retreat house, palapit sa isang lugar na matagal ko nang gustong puntahan, ang lumang gazebo sa gilid ng bundok. Walang sino man ang pumupunta doon, lalo na sa gabi. Sabi nila'y may mga kwento ng multo, may mga alingawngaw ng mga nawawalang retreatant na hindi na bumalik. Pero ang mga kwentong iyon ay hindi naging hadlang sa akin. Brian, parang masyadong tahimik dito. Sigurado ka ba na walang ibang tao? Tanong ni Kevin. Halatang kinakabahan. Ngumiti ako. Tayo lang, Kevin. Walang iba. Huwag kang mag-alala. Nang makarating kami sa gazebo, tila nagbago ang paligid. Ang malamig na hangin ay naging mas mabagsik, ang mga puno ay tila mas madilim, at ang katahimikan ay mas naging mabigat.
Ngunit sa kabila ng lahat, ang presensya ni Kevin ay sapat na para kalmahin ako. Umupo kami sa lumang bangko ng gazebo. Sa harap namin ay ang tanawin ng bundok, ang mga ilaw sa malalayong kabahayan na parang mga bituin sa lupa. Sa mga sandaling iyon, ang mundo ay tila mas malaki, mas tahimik, mas maganda. Brian, bakit mo ito ginagawa? Tanong niya. Halos pabulong. Hindi ko alam kung bakit, pero ang tanong na iyon ay tila may bigat na hindi ko maintindihan. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Hindi ko alam kung ito ba'y para sa kalayaan o para sa sandaling kasama siya. Ginagawa ko ito dahil gusto ko, Kevin, at dahil ikaw ang kasama ko. Sagot ko. Marahang inilapit ang kamay ko sa kanya. Hindi siya gumalaw. Sa halip tinitigan niya ako. Ang mga mata niya ay puno ng emosyon, takot, pagmamahal, pagkalito. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, sa gitna ng tahimik na bundok, naramdaman kong may bagay na nagbago. Kevin, kung mali ito, bakit parang ang tamang gawin ay ang manatili dito, kasama ka? Bulong ko. Ngunit bago pa siya makasagot, isang malakas na tunog ang narinig namin mula sa likuran. Isang kaluskos, isang maingay na yabag. Pareho kaming tumayo, ang mga mata ay naghanap sa paligid. May tao ba? Tanong ni Kevin. Bumubulong. Ang boses niya ay halatang nanginginig. Hindi ako sumagot. Sa halip, hinila ko siya palayo sa gazebo. Palayo sa kung sino man ang maaaring naroon. Ngunit bago namin marating ang gilid ng daan, isang malakas na sigaw ang narinig namin sa likuran. Brian, Kevin, tumigil kayo. Napako kami sa kinatatayuan. Ang boses na iyon ay pamilyar. Ang retreat facilitator namin. Ngunit may kakaiba sa tono ng boses niya. Hindi galit, hindi rin takot. May halong lungkot at isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Paglingon namin, nakita namin siya. Nakatingin sa amin, ang mukha niya ay hindi makuhang ngumiti o magalit. At sa likuran niya, may isa pang figura na hindi ko inaasahan, ang direktor ng retreat mismo. Nakatingin sa amin ng diretsyo, ang mga mata ay tila may lihim na alam. Brian, Kevin, kailangan nating mag-usap, sabi ng direktor. Isang pahayag na tila may bigat na hindi namin kayang tanggihan. Sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, natapos ang sandaling, akala ko'y sa amin lang. Ngunit ang tunay na simula ng kwento ay nagsisimula pa lamang. Sa wakas, nakalabas kami ni Kevin sa makipot na landas ng retreat. Ang hangin ay tila mas sariwa, mas buo, at ang paligid ay nagbigay sa amin ng pakiramdam ng kalayaan na matagal na naming pinapangarap. Sa bawat hakbang na palayo sa mga nagmamasid na mata ng mga kasama namin, lalo kong nararamdaman ang tibok ng puso ko. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa excitement na dala ng aming pagtakas. Bilangin mo ang hakbang, Kevin. Bulong ko sa kanya habang patuloy kaming naglalakad sa madilim na kagubatan. Para sigurado tayong makakabalik. Tumango siya. At kahit madilim, alam kong nakangiti siya. Sa kabila ng kanyang pagiging mahiyain, mayroon siyang kakaibang tapang na lumalabas kapag kami magkasama. Ang mga mata niya, kahit madalas nakayuko, ay puno ng pangarap at pag-asa. Ang ilaw ng buwan ay nagbigay liwanag sa aming daan at sa tuwing natatamaan ang mukha ni Kevin ng liwanag, para siyang isang karakter sa pelikula, isang bayani na handang sumugal sa lahat para sa sandaling ito. At sa sandaling ito, naramdaman ko ang init sa loob ng dibdib ko. Isang damdaming matagal ko nang tinatago. Kailan mo nalaman na gusto mo akong makasama? Tanong niya. Tila binabasag ang katahimikan na bumabalot sa amin. Hindi ko alam kung kailan eksakto. Sagot ko. Pero alam ko lang na sa tuwing magkasama tayo, iba ang pakiramdam. Para tayong may sariling mundo.
Napahinto kami sa tabi ng lumang puno, kung saan may maliit na hukay na tila ginawa ng mga hayop. Umupo kami doon at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang bigat ng pagod. Ang malamig na hangin ay dumadaloy sa aming paligid. Pero sa tabi ni Kevin, ang lahat ay tila mainit. "Brian, natatakot ako," biglang sabi ni Kevin habang hinahawakan ang kamay ko. "Paano kung malaman nila? Paano kung hindi na natin maibalik ang dati?" "Kevin, minsan kailangan nating sumugal para makuha ang gusto natin," sabi ko habang pinipisil ang kamay niya. "Hindi natin alam ang mangyayari, pero minsan kailangan lang nating magtiwala." Sa sandaling iyon, nagkaroon ng katahimikan. Ang mga kuliglig ay nagbigay ng musika sa paligid at ang mga dahon ay sumasayaw sa hangin. Parang pelikula, isang eksenang pinapangarap ng marami, pero kami lang ang nakakaalam. Habang nakaupo kami, biglang may narinig kaming kaluskos sa di kalayuan. Pareho kaming napatingin at ang mga puso namin ay tila tumigil sa pagtibok. Isa ba itong hayop? O isa sa mga kasama namin sa retreat na sumusunod sa amin? Nagkatinginan kami ni Kevin, parehong may tanong sa mga mata. Dapat ba kaming tumayo at bumalik sa retreat? O manatili dito at harapin ang kung anuman ang nasa likod ng mga puno? "Baka kailangan na nating bumalik, Brian," sabi ni Kevin. Puno ng kaba ang boses niya. Ngunit bago pa ako makapagbigay ng sagot, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Isang liwanag ang biglang lumitaw mula sa likuran ng mga puno at sa bawat segundo ay lalong lumalapit sa amin. Hindi ito ordinaryong liwanag. Parang may sarili itong buhay. Isang bagay na hindi ko maipaliwanag. "Brian, ano yan?" tanong ni Kevin habang unti-unting umaatras. Hindi ko alam ang isasagot. Ang liwanag ay tila bumabalot sa buong paligid at ang mga ulo namin ay tila nagiging magaan. May nararamdaman akong kakaibang enerhiya, isang bagay na hindi ko pa nararanasan. Sa gitna ng pagkamangha at takot, naramdaman ko ang paghatak ni Kevin sa akin. "Brian, kailangan nating umalis dito," sigaw niya. Ngunit bago pa kami makagalaw, ang liwanag ay biglang bumalot sa amin. Para kaming nasa ibang dimensyon. Wala kami sa kagubatan. Wala kami sa retreat. Kundi nasa lugar na puno ng liwanag at mga sinag na tila nagsasayaw sa paligid namin. "Hindi ito totoo," bulong ko habang nakatingin sa paligid. Pero sa loob ng puso ko, alam kong totoo ito. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang mangyayari sa amin? At sa gitna ng lahat, narinig ko ang boses ni Kevin. Tahimik ngunit puno ng pag-asa. "Brian, baka ito ang sagot sa mga tanong natin. Baka ito ang mundo na para sa atin." Sa sandaling iyon, nagising ang pagnanais ko na malaman ang kahulugan ng lahat ng ito. Ngunit bago ko pa man mahabol ang mga tanong sa isip ko, naramdaman ko ang matinding hilot sa aking puso. Isang puwersa na nagpaalala sa akin ng mga pangarap at takot ko. At sa dulo ng liwanag na iyon, alam kong may bagong simula na naghihintay. Ngunit ang tanong, handa ba kaming harapin ito